Kumusta kayo no mga apo? At sa video natin ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang maging kapalaran ng gasa ayon sa Biblia at kung bakit gano'n na lang ang galit ng Diyos sa gasa. Noon pa man, ang Diyos ay hindi na natutuwa sa bansang ito. Kaya ito ang panahon na sinabi ng Biblia na paparusahan niya ang gasa, tutupukin niya ng apoy, paparusahan niya ang mga Palestiyong nakatira doon. Ito na ang katapusan ng gasa. Paparusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasamaan. Sinabi na ng Diyos kung ano ang magiging kahantungan ng gasa. Ang lupaing ito ang siyang magdadala ng kaguluhan sa kanyang karatig na mga lupain. Ang gasa ay naroon na kahit pa sa kapanahunan ni Samson. Si Samson ay ang isang makisig na Israelita na pinagkalooban ng Diyos ng pambihirang lakas. Ngunit ano ba talaga ang sabi ng Biblia tungkol sa gasa? Nakakalungkot lang isipin dahil karamihan sa mga pagtukoy sa gasa ay tungkol sa kung gaano kasama ang lahat ng mga tao doon, pati ang kanilang mga pinuno. Kung gaano nila kinamumuhian ang Israel at ang mga Hudyo. At kung paano din paulit-ulit na ipinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta upang balaan ang nalalapit na paghuhukom ng gasa. At nagpatuloy ang pag-atake at pananakot ng gasa sa mga Hudyo sa Israel. At sa aklat naman ng mga hukom, Kabanata 1, inutusan ng Panginoon ang mga hukbo ng Israelita, partikular ang hukbo ng Juda, na sakupin na ang gasa. Ang gasa ay dati nang pinamumugaran ng mga Palestiyo. Ilang henerasyon na ang nagdaan. Noon pa man, ang Diyos ay hindi na natutuwa sa lupaing ito. Mababasa natin sa Awit chapter 83 verse 8 ang ganito: "Huwag kang manahimik, O Diyos, huwag kang magpabaya. Ikaw ay kumilos. Hayon ang kaaway, nagsisipag-alsa, at ang namumuhi, kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iniingatan." Ganito ang sabi: "Ating papawiin ang kanilang bansay, ating lilipunin, upang ang Israel ay malilimutan na rin." Nagkaisang lahat sila ay nagplano, kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Ang lahi ni Edom at ang mga Ismailita, Moab at Agarinos, lahat ay nagkaisa laban sa iyo. Kaya labis ang galit ng Diyos at sinabi niya, walang matitira sa lungsod ng Gaza at walang matitira sa lungsod ng Askelon. Ang mga taga-Asdod ay palalayasin sa katanghaliang tapat at itataboy ang mga taga-Ekron. Noon pa man ay sinabi na ng Diyos ang mga bagay na ito tungkol sa Israel. Sinabi ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propetang si Amos. Mababasa natin sa Amos chapter 1 verse 2 ang tinig ng Diyos mula sa Jerusalem. At ganito ang pagkasabi. Sinabi ni Amos, umaatungal ang tinig ng Panginoon mula sa Sion, dumadagundong ang tinig niya mula sa Jerusalem. Dahil dito, natutuyo ang mga pastulan ng mga pastol at nalalaglag ang mga tanim sa tuktok ng bundok ng Carmel. Ang mga Palestiyo na nakatira ngayon sa lupain ng Gaza ay malapit nang magwakas. Matitikman nila ngayon ang galit at puot ng Diyos.
Mababasa natin ito sa Amos chapter 1 verse 6 to 8. At ganito ang pagkasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Gaza, kaya sila'y paparusahan ko. Binihag nila ang isang bansa at ipinagbili sa mga taga-Edom. Susunugin ko ang mga pader ng Gaza. Tutupukin ko ang mga tanggulan doon. Aalisin ko ang mga pinuno ng Asdod at ang may hawak ng sentro ng Askelon. Hahanapin ko ang Ekron at lilipulin ko ang mga Pilisteo roon. Ibig sabihin, kailangan nang matuldukan ang kasamaan ng Gaza na mula pa noon ay paninira at pananakot na ang dala sa kanyang mga karatig na lupain. Dahil mismo ang Diyos na ang nagsasabing, paparusahan niya at lilipulin niya ang mga Pilisteo na nakatira sa lupain ng Gaza. At ito'y nangyayari na ngayon.